Praise the Lord, God bless you, beloved Ordained Preacher Fred Ignacio. Itas po ang ating makamay, mahal tapoy, mag-isang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the Lord. O dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Isus, sa oras to, mahal na Panginoon, sa pangulat-dalangin ng hinirang propetas sa huling kapanahunan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, sa aking pagdadala niyo ba minsay, ikaw malapit magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Saganang akin, kung magagawa at siyang dakilang pangalan aking sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pagalangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved noble evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable assistant, Pastor Lina Almeda. Ako po bumabati din po, minamahal ng sa mga beloved children at beloved pastor. Kasama po natin ngayon, minamahal ang beloved children-in-law, grandchildren, our beloved Minister Wales Orchard, and the beloved children of our beloved Minister John Esguerra, and beloved Mr. Pogs, Sister Yana, and her beloved husband, sa lahat ng kanilang mga anak, minamahal, ang mga apo ng ating mga anak ng ating mahal na pastor. Sa inyong lahat na narito, our beloved visitors, sa lahat ng mga viewers, beloved children natin, beloved parents in the Lord na nanonood din sa atin, minamahal, na nasa iba't ibang mga church anniversaries din sa Cebu, sa Cagayan de Oro. So marami po ito sabay-sabay, minamahal. Hindi na kami sumabay kasi ang dami na nila. Sa next Sunday na kami sa Kawayan City, sa FLD Coliseum. You are all invited. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Talaga namang pinagpala at lalong pinagpala ang gawain ng mahal na Panginoon. Dumaan po tayo ng 2 taong pagsubok na akala natin ano na kayo mangyayari. Yung iba sa atin nag-iisip na baka rapture na, di ba? So, nalampasan natin yon, minamahal. Para tayong yung 2 years na yon, kung pinag-aralan niyo yung buhay ng uod na ilagay sa kukon, minamahal, na para bang hopeless siya sa loob ng kukon, pero pagdating pala ng araw, mag-crack pala yung kukon na yon, and then, hindi na siya uod. Siya ay may pakpak na. Siya ay makalipad na. Isa na siyang butterfly. Amen. So, siguro lahat tayo ngayon, minamahal, ay wala na tayo sa loob ng kukon. Nabiak na yung quarantine na yon. At lalo na tayong kumakalat sa buong mundo. At pinapatunayan natin sa buong mundo na tayo ay tumayo sa ating pananampalataya, mamatay, mabuhay.
Amen. Talaga naman, naalala ko yung pag-start ng quarantine sa Kawayan. 3 beses ako winarningan. Una, ang pumasok, Barangay Tanod. Sabi na, Brad, pag hindi nyo ihinto yan, magtawag ako ng pulis. Sabi ko sa Barangay Tanod, tapos na po kami. Ano pang ihinto namin? Pagkasunod linggo, at talagang tumawag na sila ng pulis. Pagdating ng pulis, tapos na kami. Pagtingin, wala ng tao. Anong huhulihin nila? Wala. Pagkasunod linggo, mas inagahan, minamahal. Nung ako'y nag-preach, mayroon din nag-preach doon sa gate, nag-megaphone. Brother Danny Corteros, ihinto mo na yan. Bawal. Pinasilip ko, sabi ko, 5 patrol ng pulis. 5 patrol? Ibig sabihin, hulihin tayong lahat dito, hindi lang ako. Kasi papasukin mo. Habang pagpasok mo minamahal, talaga full battle gear, naka-armalite yung mga pulis. Nandun yung mga doktor din. Nandun yung kagawad ng City Hall, LGU. Nandun yung colonel, pinaka-head. Nung papalapit sa akin, sinabayan ko na ng lumapit kayo dito, tanggapin yung mahal na Panginoon, mahal kayo ng mahal na Panginoon. Takbo naman yung yung umawit, hindi nila ako nahuli. Lumapit sila sa harapan, sabi ko, taas yung kamay, tanggapin yung mahal na Panginoon, para hindi kayo mahawaan ng COVID. Ay, yung mga pulis na hawak-hawak ang armalite, nagtaas ang kamay. Hindi ako nahuli, sila ang nahuli ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Taas, nilihan silang lahat. Pagkatapos ng lihan, binigay ko yung microphone. Sabi ng colonel, itong Jesus Miracle Crusade, kilala ko to. Ang tapang ng kanilang pastor, pumasok sa Abu Sayyaf. At dito sa Cagayan Valley, maraming NPA nagbagong buhay dahil pinapasok nila ang kampo ng mga NPA. Tumawag yung mayor, loudspeaker yung mic, yung cellphone ng colonel. Sabi nung mayor, pakiusapan mo lang si Brother Danny. Sa sunod linggo, huwag na silang magsamba. Dan, huwag ka lang magsamba sa sunod linggo. Nung hinatid ko siya doon sa highway, sabi ko, sir, talagang totoo ba talaga na hindi na kami magsamba? Anong batas na to, sir? Sabi niya, ikaw nang bahala dyan, hindi pa naman tayo komunista. Ikaw nang bahala. Akong bahala. Ang ginawa ko, minumahal, nagtawag ako ng graba at saka buhangin. Binuhusan ko ng graba at buhangin ng loob ng chapel kasi mababa. Pag kunting ulan, bumabaha kasi. Sabi natin, taasan natin yung sahig, yung flooring. Binuhusan, parang mga chocolate hills doon, mga ilang dump truck yun. Doon kami sa kwarto nagsamba. Pag mayroon ng mga pagpupuri, alam mo naman kapitbahay, mga marites lahat, sumisilip sa gate, wala man tao, puro man buhangin, puro mga graba. O hindi nila alam, doon kami sa kwarto, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Sabi ng colonel, kayo na ang bahala, hindi pa naman tayo komunista. O, di ba? Amen? Oo, gagawin talaga natin lahat, minamahal. Huwag lang mamatay ang ating pananampalataya kasi ang trabaho ni Satanas is to kill, to steal, and to destroy. Amen. Tinawag ako ng kapitan, sabi ng kapitan, ba't ayaw niyo magpabakuna? At saka, nabalitaan ko, ang galing-galing magsagot ng inyong mga membro, buhay daw ang inyong Diyos. Bakit sa amin ba patay? Tanungin ko sana ng kapitan, bakit? Buhay ba sa inyo, Kap? Talaga, masasabi mo talaga buhay dahil buhay.
Alam, pag sabihin mong buhay, patay. Amen. So, napaka-importante, minamahal, na ang mga ngaral na ating napakinggan ay totoong mga ngaral ng Diyos. Nabanggit ko nga kanina, minamahal, totoo yun, minamahal, na humanga ako doon sa evangelist na Amerikano na yun. Imagine mo nung paghubad ng kanyang Amerikana, tapos iganon niya, yung nasa harapan, biglang tumba, mayroon tumba din doon. Ano kayang mayroon doon sa Amerikana niya? Oo. Nung pinapunta na kami sa harapan, bawat lihans niya, tumba. Subukan mo nga, iganon mo yung paa mo, tapos ipantay mo ng ganon, tapos mayroong gaganon sa tumba ka talaga. Pero pag iatras, hindi ka na matumba. Hindi ka na matumba. Pero nung nakadalo ako dito sa Jesus Miracle Crusade, ang nagpatumba sa akin yung kidlat na galing sa langit. Na hindi ko naunawaan bakit mayroong ganon. Nasa Biblia, nasa Bible pala yun, sa Mateo 3:11. Bago yung 3:11 na yan, unahin muna natin ang Romans chapter 10 verses 8 to 17. Ating pong basahin sa Tagalog. Roma kapitulo 10, versikulo 8 hanggang 17. English. So, the epistle of Paul, the apostle, to the Romans chapter 10, verses 8 to 17. But what saith it? The word is nigh thee, even thy mouth and thy heart, that is, the word of faith which we preach. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture saith, whosoever believe on him shall not be ashamed. For there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord who over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How shall then they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel of Isaiah, saith the Lord, who hath believed our report. 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. But I say, have they not heard? Yes, verily their sound went into all earth, and their words unto the end of the world. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa 14 at 15, Paul says that a person cannot call on or believe in the Lord until he hears the gospel preached by a man sent of God. So hindi basta-bastang pangangaral pala. Kailangan yung mangangaral pinili ng mahal na Panginoon. Hindi yung mag-aral ka ng Bible school o nagbasa ka lang ng Bible tapos ayun, pastor ka na. Iba sa Jesus Miracle Crusade, ang ating mahal na pastor, Diyos talaga ang naghirang sa kanya na maging pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Daming mga pastor, minamahal. Nung pumunta ako ng Palawan, mga kaibigan ng mga pastor doon sa Palawan, mga oneness din sila. In Jesus' name din ang baptism nila. Sabi nila, ngayon, nagpa-affiliate na kami sa Jesus Miracle Crusade. Dahil, nung una, sabi niya, nung kasama pa kami ni Pastor Almeida, talagang ganyan na yan siya, fasting Christian yan. Tapos, mayroon siyang panampalataya na kakaiba, nagtataka kami. Pumunta ng Palawan, sabi doon ni Mahal Pastor on fasting.
Maghanap kayo ng baboy ramo. Alam niyo yung baboy ramo, yung wild pig? Sabi ng mga pastor, ay, wala pong baboy ramo ngayon dahil hindi pa namumunga ang mga kasoy. Kasi yung kasoy, yun ang kinakain ng mga baboy ramo. Yung mga nahuhulog na mga kasoy, yung mga hinog. Wala pa pong, hindi pa panahon ng mga kasoy. Sabi doon ni mga pastor, mayroon, pahanap kayo. Punta kayo dyan. Diyan sa bundok. Dahil bisitang malapastor, sinunod nila. Pagdating doon sa bundok, sinalubong sila ng napakaraming baboy ramo. Mamili nila sila kung saan doon ang papanain nila. Sabi nila, paano nangyari yun? So noon pa man, minamahal, nagpapahiwatig ng malapit na nakakaiba ang ating mahal na pastor. Amen. Everybody say, praise the Lord. Itong Jesus Miracle Crusade, pang-pito ko na po ito, minamahal. Una-una, siyempre, isinilang tayong Roman Catholic. Pag sinabi mong ako ay saradong Katoliko, ang ibig sabihin, lahat na ginagawa ng Katoliko, alam mo. Grade 1 pa lang, dahil ako'y nag-aral ng elementarya, grade 1 hanggang grade 4 sa lola ko, marunong ako mag-rosary. Magnobena ng patay. 9 days yun, every November. Bago November 1, magnobena na ako ng patay. Latin pa yung novena na binabasa ko. Harap doon sa rebulto na San Vicente Ferrer, na putol ang ulo dahil naghabulan yung daga at saka yung pusa, nasagi yung rebulto, natumba. So every time na kami ay mag-novena, kasi malabo na yung mata ng lola ko, pinapatuluan niya ng kandila yung rebulto, dinudugtong yung ulo. Eh kuminsan yung ulo, pagdugtong, nakaganyan. Habang nagnobena ako, sabi ko, hindi naman tumitingin sa akin yung rebulto na to. Nakaganyan. Kuminsan naman nabaliktad, kasi parang kalbo yung rebulto na yun. Akala siguro niya yung likod, yun ang mukha. Nakatalikod naman yung rebulto sa akin. Eh pag mag-smile pa naman ako, makakatatawa, babalik uno. Eh ang hirap kayo magbalik uno. Eh Latin pa. So doon ako nag-isip, totoo kaya itong tinatawagan ko. Eh, yung lola ko, ubo ng ubo, mayroon siyang tuberculosis yata yung sakit niya. Tapos, parang baluktot na, matanda na talaga. Awang-awa na ako, pero grabe ka religyosa. Pagka alas 6 ng gabi, nag-uorasyon kami. Eh, sunod-sunod ako sa kanya, di siya isang nagparal sa akin. Yung school namin, naging contestant ako sa Rosary, doon sa Cathedral. Bawat mga elementary school ng representative, doon kami nag-contest sa grocery. At ang last, nag-seminar ako ng high school, nag-seminar ako sa kumbento. Sabi ng mga pare, walang kaligtasan outside Roman Catholicism. So, tuwang-tuwa naman ako, yung aking mga classmate na protestante, mga born again, imperno pala sila, mga saksi niyo ba? Sabi ng pare, walang kaligtasan pag ikaw ay lalabas sa Roman Catholicism. Pero pagkatapos nag-lecture, nagbabaraha sila doon sa kumbento. Nasisilip namin. Umiyak din kami nung nag-graduation na kasi 3 days seminar yun. Retreat seminar. Umiyak kami. Doon kami sa kwarto na wala kang makitang tao kundi crucifix lang. Na parang nagliliwanag yung crucifix na may nakadipa. Tapos mayroong mga boses nagsabi, mga anak, kung nasaktan kayo sa aming pangangaral, ginagawa namin yun para magbagong buhay kayo. Iyak kami doon, sa loob, kasi wala kang makitang tao. Paglabas namin, nandun yung aming mga labuas, dala-dala yung mga flower, yung mga regalo. Tuwang-tuwa kami. Pero after mga ilang araw, yung isang classmate ko na addict sa marijuana, nagmamarijuana pa rin, nakulong. Wala pa rin pagbabago. Nung napunta ako dito, minamahal, nag-graduate ako doon, napunta ako dito sa Baguio, dinala ko dito. Dami kasi mga born again dito sa Baguio, di ba? Krusada, mga Amerikano, dito, nakadalo ako dito. Dalo ako sa University of Baguio. Good News Fellowship, Life in the Spirit Fellowship, Bethel Charismatic. Ang pinakalas yung sa campus namin, Lakas Angkan Ministry. Taga-UP ang founder niyan. Yun yung nagdala sa akin sa UP Los Baños.
Galing ako dyan sa Baguio General Hospital kasi malabo na yung paningin ko, parang may clouds na yung isang mata, ginaganon ko. Tapos pagtingin ko sa salamin, mayroong tumubo. Papasok na sa itim yung tumubo. Sabi ng doktor dyan sa Baguio General Hospital, pterygium. Pag i-script, tutubo pa rin. Niresitahan ako ng IMO. Pag pupula yan, patuluan mo lang ng IMO. Mayroon pa akong ulcer. Acute na yun. Nagmi-maintain ako ng Maalax kasi yung parang Colgate ang lasa. Tapos yung sinusitis ko, pag umaatake, ang sakit talaga. Pagbaba ko sa Baguio General Hospital, pagdaan ko dyan sa Burnham Park, ang lalaki ng mga streamer. Are you sick of cancer, leukemia, ailment pronounced incurable? Yung ailment pronounced incurable, sabi ng doktor, wala na nung kagalingan yung pterygium ko. Pag i-scrape, sa Amerika, ini-scrape, tumutubo pa rin. Pero dyan, gagaling daw. Nakiusap ako sa aking professor. Pumayag naman. Dumalo ako. Matagal na akong hindi umaharap sa salamin dahil natitisod ako sa mata ko. Pero nung nabautismohan ako at nalihan ako ng mahal pastor, parang may bumulong sa akin, humarap ka na sa salamin. Pagharap ko sa salamin, hinahanap ko yung tumubo sa aking mata, hindi ko na mahanap. Sabi ko, magic. Pero naalala ko, hindi magic. Jesus Miracle Crusade. Talagang ang ating kagalangan, minamahal pastor, ang Diyos talaga ang nagsugo sa Kanya. Amen. Nakumberte ako, minamahal. Talagang, sabi ko, kakaiba talaga to. Sa dami kong, alam mo naman tayo mga Pilipino, hilig natin, Amerikano, na preacher. Nung binasa ko yung lalaking streamer, Evangelist Wildy Almeida. Sabi ko, Pilipino. Kaya lang may sakit ako, napilitan ko dumalo. Tapos pagdalo ko, ang sakit pa yung narinig ko, paano dyan, mga born again, may sakit, patay ang Diyos nyo. Nandyan ako sa harapan. Parang pinatamaan yata ako. Hindi na ako babalik bukas. Nung nag-altar call, sa dami pa namang tao na puno yung Melvin Jones na yan, minamahal, kasi after ng lindol yun eh. Naglindol ng July 16, tapos nagkrusada ng April, the following year. Hindi na ako pumunta sa harapan. Diyan ako nakaupo sa harap. Total, harap na ako. Mayroon akong classmate, aywan ko lang kung nandito siya. Si Jane Sotelo, Sister Jane Sotelo. Classmate ko sa PE yun. Ayaw talaga yan mag-jogging pants. Nakapalda siya, nag-volleyball, nakapalda. Ayaw talaga niya mag-uniforme uniforme sa PE. Tinatanong, bakit ayaw mo? Choir member po ako, ma'am. Born again po ako. Sabi ko, born again din ako. Sobra naman yun sa kanila. Yun ang nagpakita sa akin siya, sir. Lapit ka doon, sir. Sabi ko, ito pala yung relihiyon mo. Sabi niya, hindi relihiyon, sir, relasyon. Sa relasyon. Born again na ako eh. Sabi ko sa kanya, born again na ako. Baka mayroon kang sakit. Maglihans po kami, mahal na pastor, mamaya. Nung sinabing may sakit, ay talaga naman. Yun ang dahilan eh. Tayo ako. Sabi ng pastor, magsisi. O di magsisi, dami akong kasalanan eh. Nung sinabi, tinatanggap kita, pinutol ko yun. Dahil tinanggap ko na siya ilang beses. Kung ang pagtanggap sa Malapino ay born again, born again, another again, and again. Pinutol ko. Nung sinabi, ipatong mo yung kamay mo sa parte ng katawan na may sakit, ay talaga namang ang bilis. Dito, sinusitis at saka mata, isang patong lang, dalawa na. Pterygium, sinusitis. Tapos, ulcer. Ganon. Tapos pinatalo na 3 beses. Ganon lang. Gumaling ang aking karamdaman. Hindi ka panipaniwala, pero totoo.
Everybody say, praise the Lord. Oh. Nag-challenge pa ng bautismo. Bautismo. Acts 2:38. Pagbasa ko doon sa maliit ko, kasing, yung alam mo yung Gideon na mga Bible na pangbulsa lang. Acts 2:38, mayroon nga, in Jesus' name. Bago lang ako nabautismuhan in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, doon sa Sinait, Ilocosur ba yan? Norte. Sor, Sinait, Ilocosur. O naligo kami doon, nilapitan ako ng pastor, baptize ka na ba, Brad? Hindi pa po. O sige, bautismuhan kita. Nakahubad ako, naka-short pant lang. Bautismuhan ako sa dagat. Ang narinig ko, in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Bautismuhan ako. Oh, born again ako. Inong sabi, Acts 2:38, in the name of Jesus Christ, mayroon din. Sabi, magdala kayo ng damit, kasi magbautismo bukas after ng krusada. Diyan sa may Bell Church, yung templo ng mga Chinese diyan sa may boundary ng La Trinidad, sa Baguio, may ilog diyan. Diyan nagbautismo. Alas 9 yata ng gabi yun. Tiningnan ko lahat mo na bautismuhan, nanginginig. Siyempre, Abril pa naman ang lamig. Nanginig, tapos bihis lang agad. Ako mayroon akong dalang damit. Sabi ko, pag ako ang ilulubog dyan at manginginig ako ng lamig, ibig sabihin, hindi totoo ang Diyos dito. Gabi ka pilosopo eh. Gusto ko malapin noon, pag ilubog ako dyan, ang maramdaman ko, mainit. Ano yung termo? Kasi mainit yung tubig, talagang malamig eh. Nung ako na ang binotismohan, ang pangalan mo? Danny Corteros. Sabi po nung bautismo, parang nagalit yata. Yung totoo. Danilo, sabi ko. Hindi pa pala pwede yung paganda-gandahin yung pangalan natin. Danilo. Bautismo kita sa pangalan ni Danilo Corteros, bautismo sa pangalan ni Kristo para mapatawad kasalanan mo. Tapos nilubog. Pag angat ko ng ganon, kung nakaranas kayo ng naligo kayo ng tanghaling tapat sa banyo, tapos habang nagbubuhos kayo, pinapawisan kayo, yan ang naramdaman ko. Ang init ng pakiramdam ko, minamahal. Habang tumutulo yung tubig, tumutulo din yung pawis. Sumunod yung aking bunga. Hindi pa naman nagdala ng damit. Binautismuhan din ay talaga namang nagyaya na uwi na tayo kasi nanginginig siya. Ako, wala ta akong naramdaman. Init ang pakiramdam ko. Kukumbinsihin ka ba talaga ng malapino? Amen. Totoo talaga. Tapos nag-challenge ng Lihans pagka 25, April 25. Pumunta ko sa, yun ang sinabi ko kanina. Ang nakita ko ay, gabi na po yun, tapos nakapikit pa ako. Napakaliwanag, ang liwanag, biglang tumama sa akin yung kidlat, parang nabiak yung blue na part ng, parang sabi na langit na daw yan, tapos parang nabiak. Lumabas yung kidlat, tatamaan ako, tumba ko. Pagkatumba ko, biglang bumuka yung bibig ko. Ang unang binanggit, parang aliluya. Tapos nagbanggit na ng ibang mga words, hindi ko na naintindihan. Bumangon ako. Pagbangon ko, paglingon ko yung nakasunod sa akin na lumpo na gumagapang-gapang, nakatayo na. Nagtaas ng kamay. Sabi ko, wala Panginoon, kahit ang pag-aaral ko, iwanan ko. Maglingkod ako sa iyo. Pero hindi po ganun kadali iyon. Kasi hindi naman ako, sabi ng professor sa linggo, wag ka nang dumalo. Baba na tayo kasi bukas mag-start yung seminar natin. Handa na yung mga professor sa UP bukas mag-start. Baba tayo ngayon. Nasa University of Baguio nung Sunday, pagka-Sunday, University of Baguio. Tapos baba niyan, terminal ng Philippine Rabbit, kung alam niyo yung Philippine Rabbit dati. Terminal papuntang La Trinidad. Mayroon akong katabi na basura. Parang may daga yata namatay nilagay doon. Ang baho talaga. Habang inaantay namin yung bus, nakaupo kami, yung baho. Sabi ko, malapay noon, yung baho ng basura. Gawin mo naman kasing bango ng sampagita. Maya-maya parang mayroong gumanon. Ang bango. Sampagita talaga yung bango. Sabi ko, sir, namoy mo bang lamoy ko? Sabi ko sa professor na magdala sa akin. Yung basura, ang baho. Hindi, sir. Sampagita, sir.
Sampagita ka dyan. Tumayo siya, iniwanan ako. Tumulod yung luha ko, sabi ko. Grabe yun, ang mabaho na hangin, pwede palang pabanguhin. Pwede pala. Sabi na punta na ako ng UP, pagbalik, nagpa-enroll pa rin ako, minamahal. First semester sa fourth year. Nako, ang problema ganito na. Habang nagli-lecture yung aming professor, hindi alam ng professor na yung binibigay na Bible na New Testament, kung naalala nyo yon, itim yun na New Testament na manipis lang. Yun ang dala-dala ko na. Tinanggal ko yung notebook, nilagay ko yung Bible. Habang nag-lecture yung aming professor, bigla akong sasagot, Amen! Praise the Lord! Sabi ng professor namin sa management, what happened to Mr. Corteros? Bakit? Amen, praise the Lord. Sabi ng mga classmate ko, Sir, na born again. Wala akong magawa. Examination. Sa management, puro case analysis yan. Walang memorization, walang fill in the blank. Puro case analysis yan. May mga blanco doon mo isulat yung answer mo. Wala akong maisulat. Ang sinulat ko sa number 1, praise the Lord. Number 2, hallelujah. Hanggang natapos, pasa. Pagbalik, sunod na meeting, from highest to the lowest, binasa, binalik ang test paper. Wala akong test paper. Sabi ko, bakit kaya? Perfect kaya ako? Sabi ko, alam mo naman, Jesus mo kasi, puro ko yan eh, talagang by faith, di ba? Pag ibagsak mo ako, papaluin ka in Jesus' name. Lihas ko pag test paper ko eh. pag masiro ko, papaluin ka. Ganon. Paglabas ng mga classmate ko, Mr. Corteros, bagsak yung test paper ko. Pagtingin, hindi ako zero. Question mark ng malaki. Ang laki ng question mark, pula. Report to my office right now. Pagpasok ko sa opisina, Mr. Corteros, maraming natutuwa na ikaw ay na-born again. Kasi ikaw ay napaka-pilosopong tao. Nag-champion kami sa debate. Ako ang team captain sa debate. Pag magkamali ka, dagot ka. Tatayo ako, pero kung hindi ka mali, tahimik-tahimik lang ako niyan. Tapos alam mo naman ng teacher, pag tahimik-tahimik, ikaw ang ituturo. Amen. Siyempre may answer ka. Pagturo, Corteros, ka-answer ako. Pero kung maraming nagtataas ng kamay, hindi ako nagtataas. Pag walang magtaas, taas ako. Kung magkamali yung teacher, talaga namang didibatihin ko yan. Sabi na, natuwa kami dahil ikaw ay pilosopong tao. Pero sumobra. Ano ba yung grupo na yan? Ano bang plano mo? Mag-worker na po ako, ma'am. Oh, wow. Ibig sabihin, kinuha ka na magtrabaho? Kasi sa agribusiness, mayroon talagang ganon. Hindi ka pa nakagraduate, kinuha ka na ng malaking korporasyon. Kasi super talino ka na. Kinuha kang accountant, yung mga consultant pala. Kinuha ka, anong company? Hindi po company, ma'am. Oh, sir. Ano? Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mag full-time worker ako. Magkano sahod? Wala pong sahod, sir. Sabi nga nila magpasting pa raw. Lumabas ka na nga. Pinalabas ako ng professor ko. Nag-call ako ng meeting immediately. Sir, bakit mag-meeting? Basta, pag-meeting. Anong topic natin, sir? I will resign. Kasi presidente ako ng buong society ng aming kurso. From first year to fourth year, akong presidente. I will resign. Bakit, sir? Congratulations, sir. May trabaho ka na, sir. Basta, huwag ka lang magtanong. Basta, resign ako. Baba ako ng Manila. At alam mo kung anong trabaho ko doon sa Manila? Nang pagpasok ko sa full-time worker, tagahugas ng plato. Tagakuskus ng kaldero. Alas 5 pa lang gisingin ako yung CR. Linisin na natin. Yun. Dumaan talaga doon. Mayroong nag-udyok sa akin.
Bakit kasi nag-full-time worker ka? Ang sarap sana ng buhay ko. Development Bank of the Philippines ang gumasto sa akin. Yung study now, pay later plan. Kasi nag-apply ako niyan eh. Approve ako. Kasi working student din ako dito. Nag-apply ako dahil nag-top notcher ako, nag-apply ako. In-approve ako. Di gobyerno nang para sa akin. Tapos, iniwanan ko yun. Pinili ko maglingkod sa Malapinon, pero hindi ko sinabi na gayahin niyo ako, baka bigla kayong hinto sa pag-aaral. Amen. Hindi naman bawal mag-aaral eh. Yung mga anak ko ngayon, pinaaral ko talaga. Yung daughter ko, yung eldest ko, nagtuturo sa Cagayan State University ng English. English instructor siya. Yung pangalawa, mag-graduate ng Electronics Engineering. Yung pangatlo, Marine Engineering. Magta-third year na. Yung pang-apat, yung bunso, Civil Engineering Scholar sa Isabela State University. So nag-aral sila. Hindi naman ako ang tatawag sa kanila. Kung tatawagin sila, di personal calling nila yan. Amen. So yung eldest daughter ko nagtuturo ng English, tapos magkrusada, tawagin ko, bakit pa? Gumawa ka ng sulat kay Mayor. Ikaw man ang marunong mag-English, sige mag-English ka na dyan. Gawa ka na, pasa natin. Di nagamit din, amen. Nagamit. Yung electronics naman, pag pumapalya-palya yung mga instrument, siya naman ang magkabit. Kasi pag hindi ka marunong kabit, puputok talaga yan. Aywan ka lang itong Marine. Anong gagawin niya? Baka palutangin itong mga speaker doon sa... Ang kanya namang rason, mayroon na tayong civil engineering, mayroon na tayong magpagawa tayo ng chapel, wala naman tayong ganon. Wala naman tayong pera. Ako ang mag-abroad, padala ko ng pera, pagawa tayong chapel. Mayroon ding rason na. Bahala na malapit sa inyo. Basta importante, minamahal, tayo ay naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Huwag pabayaan. Pag sabi, krusada, huwag ka mo lang pumasok sa klase. Punta mo na sa krusada kasi tutugtog sila. Silang mag-set up. May exam pa. Kakayaan mo ng exam na yan. May anghel doon, upo para mag-exam para sa inyo. Bagsak ba kayo? Hindi naman pa. Wala naman kayong, hindi ko kayo nakita na nagre-review. Pagkakita yung class card. 1.0 ang grado. Talagang galing sa Malapino nyo. Yung isang anak ko, sa gawain, nagre-review, bagsak. Baliktad talaga. Iniwan lang yung klase para unahin yung krusada, 1.0. Panahon ng gawain, nagre-review, pasikrito, review, bagsak. Ano ba yan? Kasi nagalit daw yung kanyang professor. Hindi lang bagsak na line of 7. Kasi sabi ng professor, puro ka lang God. Do not include God in my subject. Kasi political science yung subject niya puro God. Wala na bang God sa political science? Amen. Di nagalit yung professor, binigyan siya ng line of 7. Instead na mag-cum laude, hindi siya nag-cum laude dahil may line of 7. Ganun pala, yan pala ang dahilan yan sa UP, sa ibang mga universidad, daming mga nag-LPA dahil hindi na po sila nag-uusap patungkol sa Diyos. Amen? Tama yung sinabi ng mga pastor, beware, communism is satanism. Sabi sa Psalms 53:1, sa puso mo pa lang sasabihin walang Diyos. Sabi ng Tagalog kasi, mangmang. Pero sa English, 53:1, the fool said in his heart, there is no God. Ang tamang translation sana diyan, baliw. Pero hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap na tawagin silang baliw. Ang baliw ay nagsasabi sa sarili niya, walang Diyos. Tingnan mo si Joe Masison, di ba? Talino niya. Profesor sa UP. Naniwala na walang Diyos. Ano nangyari? Daming nadamay, nangamatay, gera, 53 years na revolusyon. Nung Sabado ng gabi, kinuha na siya ni Lord. Patay na siya. Karamihan pa naman sa mga hindi naniniwala sa Diyos, nabasa ko yung kanilang history, minamahal, last breath nila, yung panghuling hininga, sila po ay nagsisi. Kung may Diyos,
iligtas mo ako. Ganon, bago namatay. Oh. Yung mga naglilingkod sa Diyos, binantayan din niyo yung last breath. O hindi naman sila malungkot, masaya sila. Si Brother Fernando Solonyo, kasama kong prayer warrior, tumawag sa akin ng alas 7 ng umaga. Brother Danny, sabi niya, paalam. Sabi ko, bakit? Saan ka ba pupunta? Punta na ako ng langit. Sabi ko, langit? Malapit na yung ating anniversary sa Talipaw. Hindi na ako makadalo. Bakit? Sabi na malapit, mamatay na ako ngayong alas 9 ng umaga. Alas 7 ng umaga tumawag. Sabi ko, ka magbiro, Brother Fernando. Hindi ako nagbibiro, Brother. Kukunin na talaga ako ngayong alas 9 ng umaga. Tinawagan lang kita para ikaw mag-preach. Punta ka ng Cebu, ha? Ikaw mag-preach sa libing ko. Kasi tatawagan ko si Kuya Hermie ang kakanta. Parang seryoso. Yung pala, umurong na yung dila niya, pinabunot lang na yung kanyang asawa dahil tatawagan niya ako. Kasi kukunin na daw siya ng alas 9 ng umaga. Matagal na siyang sinabihan. Pinaghandaan niya yon, nagpasting siya. Talagang hindi na nagbago ang plano ng Malapinon. Unang nanaginip, elder daughter niya, pa, napanaginipan kita. Nasa Kabaong ka. Sabi niya, Kabaong, hindi nga ako namatay sa Abu Sayyaf. Ito pa kaya? Security guard ako ng mga Osminia. May agahan, may tanghalian, may hapunan, may snack pa, may sahod pa. Oh, may armas pa, may karate pa. Sunod na naginip yung asawa niya. Love, napanaginipan kita. Nilamayan ka. Wala, hindi pa rin siya naniniwala. Asyan at mismo na naginip. Bakanting Kabaong, nandoon na yung mga ilaw. Sabi niya, sino kayang ilalagay dyan? Mayroong tinig, ikaw ang ilalagay ko dyan. Dahil yung mga himala na ginawa ko sa iyo, hindi mo ginamit para magligtas ng kaluluwa. Lahat na pinaghimalaan ko na hindi na sila nagsishare ng gospel sa mga tao para magligtas ng kaluluwa, kukunin ko sila ng maaga. So wag na kayo mag-share para maaga. Langit naman, di ba? Amen. Sino ang gusto ng langit, sumigaw na praise the Lord? Sino ng maaga, sumigaw ng amen? Ganun talaga ang tao, di ba? Gusto nating langit pero ayaw nating mamatay. Dahil gusto pa nating magpagamit sa mahal na Panginoon. Pero kung gusto ka ng langit, ayaw mo pang mamatay, pero hindi ka naman ginamit ng mahal na Panginoon, babalik yung kahinaan mo. Pagdating ng panahon, Lord, di ba naglihas ako ng lumakad, Lord. Dami kong binotismuhan. Tapos itapon mo ako sa impyerno. Sabi ng malapit, hindi kita nakilala eh. Wala akong kilala. Hindi kita nakilala. Na-backslide ka na pala. Amen. Para hindi ka ma-backslide, kailangan on fire palagi yung paglilingkod mo. Paano? Tapos ka na ng sumampalataya. Tapos ka na nagsisi. Tapos ka na nabautismuhan. Anong kulang? Ano bang sinasabi ng mga ngaral sa pulpito? Mayroong 3 reglamento o 4? Ano yung pang-4? Ano? Bautismo sa? Sinong magbautismo? Preacher? Sa ibang mga pastor, punta sa harap yung wala pang bautismo sa Espiritu Santo, tapos lihans. Ginagaya. Pasunurin yung mga membro. Rabakasa. Hindi yun. Hindi po pastor, hindi preacher ang magbautismo, ang Panginoon. Yung pinakita na Malapinon na kidlat o apoy na tumama sa akin, yun po yun. Kasi nung natamaan ako, umikot sa katawan, tapos nag-aliluya yung dila ko na hindi ko makontrol, tapos nagsalita na hindi ko maintindihan. Ayun ang sinabi ng Matthew 3:11. 3:11 ng Matthew. The Gospel according to St. Matthew, chapter 3, verse 11. 11. I indeed baptized you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I,
whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Amen. Sana may Tagalog, no, para, o pwede pa, ibaloy, o kanae. May classmate akong ganun eh. Bininta ako eh. Sabi ko, hindi ka marunong mag-Ilocano, Quarteros? Hindi. Ano bang Ilocano ng good morning? Sabi naman yung classmate ko na babae, ay-ayatin ka. Pinimorize ko pa yun. Ay-ayatin ka. Ay-ayatin ka. Ay-ayatin ka. Ganun pala yung good morning ha. Sabihin mo nga sa akin. O, sabi ko sa kanya, ay-ayatin ka. Tumawa. Bakit siya tumawa? Good morning daw yun eh. Nalaman ko nung tanong-tanong ako sa iba, sinong sinabihan mo? Yung classmate ko. I love you, Mana Quarteros. Simula noon, ayaw ko nang mag-Ilocano. Ayaw ko nang magpaturo. Kasi magpaturo ka, tama yung sincero ka magpaturo, yun namang magturo sa'yo, hindi sincero. So, wag na lang. No? So, dito sa 3:11 sa Tagalog, pakibasa. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 3, versikulo 11. Amen. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Tatapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat na magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Amen. Espiritu Santo at apoy. Amen. Siguro kung ipakita sa atin ng malapay noon yung nakita ko, habang kumikilos ang presensya ng malapay noon, ang makikita natin dito, kidlat. Kung sino yung matamaan, yun yung mapuspos. Amen. Di ba sa araw ng Pentecost, di ba, dilang apoy din? Amen. O napuspos sila lahat? O dito doon sa Leyte, last na lang to. Sa Leyte, may kapatiran. Hindi naniwala sa kapuspusan. Pag mayroon na puspos na choir, binabantayan niya. Pangit pala pag mapuspos, no? Sabi na. Kasi siyempre pag mapuspos ka, gano'n-gano'n ang mukha mo. Tapos, sis, pag mapuspos ka, pangit ka, sis. Sino ba mapuspos na maganda? Lalo na kung gumugulong-gulong. So, yun ang kanyang binabantayan. Pag sino yung napuspos, parang nanonood siya. Na siya na mismo, nagda-doubt na. Ito na ngayon. Akala niya kapuspusan ay gawa-gawa. Kasi may mga bata nanginginig. Oh. Ito na. Habang kumakanta, mga 8:00 ng gabi yun, midweek service namin yun. Pinakitaan siya ng vision ng mahal na Panginoon, pangitain. Hindi niya nakita ang atip, ang nakita niya, langit, bumaba ang clouds, napakaputi. Ang unang natamaan yung nasa pulpito, kapatid niya. Pagtama sa pulpito, nanginig yung kapatid niya nasa pulpito. Nag-testimony, nag-follow up sa choir. Nanginig. Umikot yung clouds, tinamaan yung gitarista, halos matapon yung gitara. Tinamaan yung choir. Ang ginawa niya, minamahal, hinarangan niya yung clouds para matamaan siya. Umiiwas yung clouds sa kanya. Hinahalang-halang yung sarili niya para matamaan sa clouds, umiiwas. Pumikit siya, nagsisi. Malapinong, patawarin mo ako. Kasi siya na lang hindi napuspos. Patawarin ko, Malapinong. Pagbuka ng kanyang mata, wala na siyang makita. Sumigaw siya, nagulat kami, sumigaw siya, bulag na ako! Bulag na ako! Bulag na ako! Hindi niya alam na brown out pala. Na timing, pagpikit niya, nagsisi siya. Pagdilat niya, brown out na. Sigaw siya ng sigaw. Umiyak siya. Sa kaiyak niya, nanginginig siya. Nagsisi siya. Napuspos siya. Dumating yung kanyang kapatid, kumuha ng
Yung bang sinisindihan na buti para ilagay sa pulpit, may ilaw. Pagtingin niya, ay brown out pala. Pero tapos na siya nagsisi. Napuspos na siya. Giving na. Sabi niya, tika muna, sabi niya. Pwede ba ako magpatotoo? Ayun, nagpatotoo siya. Sinabi niya, kung bakit siya sumigaw na bulag na ako. Nagtawanan kami, pero aral yun. Amen. Aral. Alam niyo ba, minamahal, kung sino yung tinutukoy ko? Napaka-importante sa buhay ng ating beloved assistant pastor. Si Uncle Doming, kapatid ni Bilad Mamadir. Iglesia galing kasi yun eh. Si Uncle Maning naman yung kapatid niya na nasa Bisca sa Leyte. Magkapatid yun. Galing sa iglesia ni Manalo yung isa na bautismuhan sa atin. Nag-doubt nga siya doon sa kapuspusan. Pero ang mahal Pinoon mabait. Pinuspos siya ng presensya ng mahal. So kung hindi mo pa naramdaman ang presensya ng Diyos, pag kumikilos ang presensya ng malapit, lumuhod ka dyan. Kasi pag hindi ka mapuspos sa presensya ng malapinon, darating ang panahon, mawawala ka. O pagdating ng malapinon, maiwan ka sa rapture. Kasama kong preach mismo sa Leyte. Pag nagpipreach sa kalahati pala ng preaching, magtumbahan ng mga kapatiran. Pagkatapos ng gawain, mag-uusap kami. Naiinggit ako sa kapatiran. Brad Berdan, bakit? Napupuspos sila, ako hindi. Marapture kaya ako, Brad. Sabi ko, habang may buhay, huwag kang sumuko. Bakit kasi hindi ka napupuspos? Kasi nung wala pa ako sa Malapino, nanonood kasi ako ng mga malalaswang panoorin, hindi nawawala sa isip ko yun. Ay, masama yung isip niya. Ganun yun. Pag masama ang isip mo, or may kagalit ka na hindi mo mapatawad-tawad, hindi ka talaga mabaptize sa Holy Spirit. Lalo na kung hindi ka nagtatapat sa pagbibigay, lalo na yan. Patago ka na nagbibisyo pa or hindi ka lumalakad sa kabanalan, hindi ka ibaptize ng malapino ng kanyang banal na Espiritu. Hindi natin pwedeng lukuhin ang mahal na Panginoon. Alam niya ang puso natin. Amen. So kung hindi ka pa napuspos, hindi po sinasadya yan, minamahal. Lumuhod ka na, suriin mo sarili mo. Yan na lang ang kulang. Tapos na sa faith, repentance and baptism in water. Baptism in Holy Spirit. Parang hindi natin binigyan ng importansya. Requirements nga yan eh. At yan yung magkaroon ka ng kapangyarihan. Sabi ng Malapinon, kayo'y magiging saksi ko mula sa Jerusalem hanggang kaduluduluhan ng lupa. Ibig sabihin, hindi ka takot mamatay. Nung kami ay papatayin sa Abu Sayyaf, nakita ko yung kidlat, minamahal, habang mga alas 6 ng gabi yun eh. Nakapikit ako. Pagpugutan na kami ng ulo nito, patayin ako. Mayroon akong nakitang kidlat. Tumama sa amin. Puspos ako. Puspos kami lahat. Anong sabi ng Abu Sayyaf? Alam mo, Danny Boy, waswasa na sana kita para tumigil ka. Kunin ko yung Armalite ko, hindi ko makuha-kuha. Hindi ko madampot-dampot. Hindi ako makakilos sa kinaupuan ko. Abu Sayyaf mismo nagsabi sa akin. Ganyan ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Tumayo po tayo, minamahal. Suriin po natin ang ating sarili. Yan ang dahilan kung bakit talunan ka ng dyablo. Ikaw ay nahulog sa tukso. Dahil akala mo, may kapangyarihan ka, labanan sa Satanas. Wala. James 4:7, submit therefore yourself to God and resist the devil and the devil shall flee away from you. Paano si Satanas lalayo sa iyo? Sumuko ka sa mahal na Panginoon. Submit therefore yourself to God. Isuko mo lahat sa mahal na Panginoon. Lord, wala akong magagawa. Itong sakit ko mahalapin, wala akong magagawa. Huwag ka nang mag-isip, iinom ka pa ng gamot. Huwag ka nang mag-isip na magpasuri ka pa sa hospital. Submit yourself to God. Ang
ang demonyo na nagbibigay sa'yo ng sakit, aalis yan at gagaling ang sakit. Itaas ang inyong kamay. Lahat ng mabaguhan, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ang mahal na pastor ay hindi po nagtuturo ng 99% faith. Ang tinuturo po niya ay 100% faith. Walang kulang. Buong buo. Hallelujah. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manali ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manali ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw ang dahilan. Itaas po ang ating mga kamay. Bakit Nasa ating kalagitnaan ng presensya ng Diyos sa buhay. at kung bakit ika'y narito sa mundong ito? Di mo ba alam, ika'y kanyang iningatan? Baga't tahalin siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manali ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan Amen. Praise the Lord. kung bakit hallelujah kaya iniwanan. Kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Hallelujah, hallelujah. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya ay nagbuhos. At
Hallelujah. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, bumaba sa lupa nagkatawang tao para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Daming mga himala na ginawa niya, pero ang mga kaparian, mga leader ng reliyon sa kanyang kapanahunan, gusto siyang patayin. Sabi ng malapi noon sa kanila, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Akala nila ang templo literal. 46 years na itinayo itong templo nito ng aming mga magulang, itatayo mo sa 3 araw. Hindi nila naunawaan ang templo na tinutukoy ay ang kanyang katawan. Ang ibig sabihin, patayin niyo ako at bubuhayin ko ang aking sarili sa 3 araw. So hindi lang siya tao, Diyos siya na nagkatawang tao. Yung espiritu na nanahan sa katawang tao ng Diyos ang siyang bubuhay sa katawan. Yun yung Father. Jesus Christ as God, siya po ang Ama. Bilang tao, siya ang anak. Amen. Everybody say praise the Lord. Tanggapin mo siya na Panginoon mo tagapagligtas sa iyong buhay. Pagkatapos mong sumampalataya, itaas ang inyong kamay. Magsisi. Sumunod sa panalangin ito, taos puso. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taos puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name, I pray. O dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat na tumanggap sa iyong malapinoon, patawarin mo sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng Baysakatan. Iligtas mo sila, 10 kanilang mamahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin yung mga Panginoon. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. At mangako kayo sa mahal na Panginoon, pagkatapos ng gawain ito, tanggapin po niyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Banggitin po niyo yung inyong sakit at palayasin po sa inyong katawan at yan ay lalayas ang masamang espiritu at gagaling ang inyong mga karamdaman. Tayo po yung mag-isang manalangin. Hallelujah. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Minsan pang malapit, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga amin naisip, nagawa na banggitin may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banal. Patawarin mo yung mga nagpalapin noon. Hallelujah. Sa punod dalangin, hallelujah, ng hinirang propeta sa huling kapanahunan. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Will D. Salmeda, sa panalangin ng kanyang buong pamilya, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Abutin mo, Diyos, ang pangailangan mo na aking sinasaway sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, cast out! Demonyo ng sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demon sa vices, demon sa drug addiction, demon sa poverty, lesbianism, homosexuality, hallelujah, hallelujah, demon sa poverty, cast out, in the name of Jesus, be healed right now in the name of Jesus, be healed right now in the name of Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen and amen, praise the Lord, hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Itaas natin ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po natin, galing po sa puso ang pagsigaw. Isigaw po natin ang makapangyarihang salita, ang Hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Sabi na, huwag muna kayong umupo, tayo muna. Nakatutok ang kamera sa inyong likod, sa inyo. Sabi ng Bible, ang mga sinungaling itatapon sa impyerno. Kung ikaw ay nakaramdam ng kagalingan, kanina bigat ng katawan mo, lalo na sa mga baguhan, hindi pa kayo nabautismuhan, pero nakaramdam na kayo ng kagalingan, pag
inyong ipatutuo yan sa pamagitan ng pagtaas ng kamay, lalong malugod ang mahal na Panginoon, lalo kayong pagalingin ng mahal na Panginoon. So kung nakaramdam kayo ng kagalingan, so kasama na po yung lahat. Mula noon hanggang ngayon, yung mga baguhan na dito na pinagaling, pakiwagayway ang dalawang kamay. Tingnan mo yan. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Iwagayway yung mga kamay niyo. Oh. Di ba? Dati, tumatawag tayo sa mga Diyos-Diyosan, hindi naman tayo gumaling. Pero dito, sa Jesus Miracle Crusade, pinagaling tayo ng ating Diyos na buhay. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay, minamahal. At tayo po ay, huwag po niyong kalimutan, mayroon po tayong bautismo. Magpabautismo po kayo mga baguhan. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon at ibigay ko ng pagkataon sa ating pong Blood Brother Serge para po sa ating announcement. Praise the Lord. Lahat po tayo magsabi ng praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Dan Quarteros. Purihin ang ating dakilang Diyos. At po sa ating mga minamahal na mga bisita, diretso na po tayo sa likuran at nandun po yung ating pong baptismal time. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po mga minamahal ay tao sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa napakagandang mensahe na ating pong napakinggan sa hapong po ito. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal sapagkat mayroon pong susunod po sa atin kaya medyo po talagang dali-daliin na po natin mga minamahal sapagkat nag-abiso na po mga minamahal sa atin sapagkat tayo hanggang alas 4 po lamang. Amen. Praise God. Kaya mga minamahal sa oras na ito, mga minamahal ko, tayo po'y patuloy mga minamahal. Amen. Praise God. Hallelujah. Nasa ngayon nga po tayo nagsagawa ng isinilabra yung 34th Church Anniversary, mga minamahal, at tayo po'y kukuha po mga minamalang Thanksgiving offering. Amen? Praise God. Kaya ihandaan po natin mga minamahal ko. Amen? Praise God. At ako na rin po ang manalangin. Opo, dakilan naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming dakilang Diyos kami naririto, tao sa puso kami nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy mo pong ipinagkakalob sa amin. At naririto po ang bawat isa na magkakalob ng aming pong Thanksgiving offering. Patuloy mo pong pagpalain at ibalik ng napakaraming beses at masaganang pagpapala ang patuloy na dumaloy sa iyong mga anak. Ito ang aming samo at dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God.
beloved singers. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal ay lubos sa pagpalain ng ating dakilang Diyos. At tayo'y mga minamahal, tuloy-tuloy mga minamahal ko mga kapatid. At bago po lahat, talagang tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tagumpay ay muling ipinagkaloob ng Diyos sa ating pong isinagawa. Kaya happy 34th Church Anniversary po. At nagagalak po tayo at isang napakalaking pagpapalang muli sa ating pong lahat sapagkat ang mga apo at mahal na manugang ng ating beloved Honorable Pastor ay muli po nating nakasama at nakapiling po natin sa hapong po ito. Purihin ang ating dakilang Diyos at iyan po isang napakalaking pagpapala sa ating po lahat. Amen? Kaya sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran at bago po kayo lalabas mga minamahal, yung stop nyo po mga minamahal na bago po kayo pumasok, yan po ipakikita nyo po dyan po sa ating mga beloved Aser-Aseret at makukuha nyo po mga minamahal yung ating pong konting inihanda at pagkatapos mga minamahal ating pong closing prayer mga minamahal, lalabas po kayo, iuwi nyo po mga minamahal yung mga gift o yung ating pong pagkain at pagsasalasuluhan. At hindi naman po tayo pwede ditong kumain mga minamahal, kaya sa ating pong tahanan na lamang po natin kakainin mga minamahal ko yung ating pong daladalang pagkain na nasa labas. Kaya doon sa may mga kapatid na kayo po'y nabigyan ng stop, mga minamahal, huwag nyo pong iwawala. Ipakita nyo po doon po sa ating mga beloved choir members na naka-assign dyan sa labas po, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang ating pong midweek service, mga minamahal, sa Miyerkules, diyan po tayo sa Pastoral House at magsisimula po tayo ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 po ng hapon. At ang ating pong overnight prayer, mga minamahal, sa PFBR at magsisimula po tayo ng alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ng Sabado. At sa darating linggo, sa Pastoral House po din tayo, mga minamahal, magsasagawa ng ating pong general service. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at hinihiling ko po, mga minamahal, praise God, na tayo po'y tumayo na po. Amen, praise God. At lubos tayong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Muling ang tagumpay, mga minamahal, ay ating mga minamahal nakamtan muli sa ating pinakamahal na Panginoon na tayo muling sinamahan at pintumbayan ng Diyos sa ating isinagawang gawain sa araw na ito. At narito po, mga minamahal ko, ang ating beloved na future brother Leo Pataksil. Pangunahan po tayo sa ating closing prayer. Amen. Praise God. So, Praise the Lord. Tayo po sama-samang manalangin, mga minamahal kong kapatid, sa ating pagtatapos. Praise you, Jesus. Magpapala namin ang mamang banal sa pangalan pinamamahal pa Jesus, mahal na Pinoon. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Pinoon Diyos. Hallelujah. Sa 34 na taong milagro, pagpapalat, biyaya na patuloy na pinagkakaloob sa bawat isa, mahal na Pinoon Diyos. Maraming salamat sa mga kaluluwa, mahal na Pinoon, na patuloy, mahal na pinilalapit, idinaragdag sa iyong kawan, mahal na Pinoon. Maraming salamat din po sa bawat tunay mo na nagawa niyo po nagnisat, pinagpala, higit sa lahat ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, mahal na Pinoon. Salamat ng mga lahat ng bagay na ito ay bunga ng panalangin ng aming minamahal at iginagalang ni Evangelista Will Estrada Almeda, mahal na Pinoon Diyos, sa po na kanyang buong sambahayan, mahal na Pinoon Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatiran na patuloy na nagpapagal, nagtitiis, mahal na Pinoon Diyos, higit sa lahat nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, mahal na Pinoon. Salamat sa dakilang pagliligtas sa aming Ama. Maraming salamat din po sa bawat tunay mo na nagawain, mahal na Pinoon, na inyo po kami sinamahan, aming Ama. Hallelujah. Mula kaninang umagang sa mga oras ito, O Diyos, sa aming pansamantala pag-iwahiwalay, ihiwalay niyo po ang bawat sa aming manahan ka sa aming mga puso at isipan, mahal na Pinoon Diyos. Hallelujah. Maging sa bawat pagpapalat, biyaya, pagkain namin makakain, mahal na Pinoon, hallelujah, kayo pong maglangis at magpala, pakabanalin at linisin, mahal na Pinoon, na may magsilbing kalakasan ng aming mga pisikal na pangangatawan, mahal na Pinoon, sa mga naghanda, naghain ng mga pagpapalang ito, O Diyos, hallelujah, ibalik sa kanila na siksik, liglit, umaapaw, mahal na Pinoon, pagpalaan niyo po ang bawat isa na narito, pagpalaan niyo po kami, mahal na Pinoon, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Jesus. Ito po ang aming samo at panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. praise the Lord. God bless you po. At tayo lahat mga minamahal ay magkamayan. Ingat po tayo sa ating pong pag-uwi. Praise God. Hallelujah. Yes, you
love you in love, Lord. Yes, I love you in love, oh Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you in love, oh Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you in love. Yes, I love you in love. Yes, I love you in love of the Lord. Praise the Lord. God bless you so much more. Even praise